investigation into the allegations of retired police Colonel Royina Garma, who implicated former President Duterte in the extrajudicial killings of drug suspects. The senator says Garma's statements during the House hearing are merely diversionary tactics to muddle the true issue that she is facing, which is her participation in an alleged murder plot. Go adds malicious and unsubstantiated statements would have no place in any credible investigation. Senator Ronald De La Rosa, the Duterte administration's former police chief, denies the existence of a reward system for cops in connection with the anti-drug war. In a message to ABS-CBN News, De La Rosa said he knows nothing about the scheme. He added he had no funds to execute the alleged reward system during his time as PNP chief. He also insisted there is no need for a reward system, as it is the sworn duty of every policeman to keep his area of responsibility free from drugs. Former Police Colonel Royina Garma said before lawmakers Friday, police officers received 20,000 to as much as 1 million pesos for killing drug personalities. A bombshell dropping during Friday's House probe into the alleged Duterte-era extrajudicial killings. A former police officer who once headed the state-run lottery agency claims ex-President Rodrigo Duterte instructed her to find a police officer who could execute his anti-drug campaign on a national scale. Royina Garma said the drug crackdown was intended to replicate Davao City's approach, which allegedly rewarded policemen for the killing of drug suspects. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. A House lawmaker believes Garma is a credible resource person. Medyo ako'y nagulat na. Nagbago na nga yung tenor ng kanyang mga sinasabi, ano? Nahutuwa naman ako sapagkat finally, she was able to talk freely at sabihin niya talaga ang mga pangyayari na dapat na makita namin. Nakita niya rin yung mga bagay-bagay na dapat niya makita sa buhay niya. So, palagay ko naman, meron siyang credibility na sabihin yan. Around 6,000 drug suspects were killed by police during the 6-year term of... Magandang araw mga kababayan, Ranger Kidlatdag, Retired Soldiers Comment, Opinion, Assessment. Liwanagin po natin ito in layman's term, yung nakita po natin kanina, magbigay po tayo ng opinion natin. Liwanagin po natin, maliwanag in layman's term. Una po, itetest natin yung credibility nung female cop na nagsalita kanina at saka yung male cop na kasama niya, no? Kontra dito kay SBG at saka kay FPRRD, dito kay Senator Bongo. So, tingnan natin in credibility test nila dito sa government service. Yung factor number 1 is integrity. Tingnan natin sinong may integrity dyan. So, since ang maibigay lang natin is low, moderate, and high. So, tingnan natin. Yung female cop kanina na umiyak, meron siyang low integrity. Alam natin because nasasadlak siya ngayon sa maraming kaso na binabato laban sa kanya. So, at medyo umiiba-iba ang kanyang istorya. So, lumalabas na medyo kulang sa integrity, kaya mababang integrity. Yung male cop na kasama niya, moderate yon. Si SBG, moderate din, yung pinagbintangan niya. Dinidinay nga ni SBG yung tungkol doon sa sa sinasabi nung female cop. So, kay FPRRD, high yan. Alam naman natin integrity niya, no? Talagang hanggang ngayon, umuwi na lang doon sa Davao, doon pa rin sa dati niyang bahay tumira. Yung luma, yung parang niya, doon pa rin siya. So, walang ginawang korupsyon, wala tayong nakitang bagay, maliban dito sa akusasyon na ngayon na alam natin is purely political. Alam naman natin ang itong ginagawang Quadcom is directed ito upang talagang to demolish them politically. 2, dependability. Dependable ba? Maasahan ba si female cop? Low din. Kasi nakita natin, she is not dependable enough. Male cop, moderate pa rin.
Si SBG, high dito. Dependable yan si SBG. Si FPRD, of course, dependable. Nakita natin, we defended, dependability niya is buong 6 na taon nagawa niya upang protektahan tayo mula sa menace of drug proliferations, yung mga criminality, and kung ano pang bagay na hindi maganda para sa ating bansa. 3 is transparency. So, dito kay female cop, low siya. Yung umiiyak kanina, low yun ang kanyang transparency doon. Kay male cop, low din. Hindi sila masyadong transparent. Siyempre, kay SBG, moderate. Pero kay FPRRD, high. Bakit natin nasabi? Kung tutuusin nga, ultimo yung mga naging girlfriend niya, alam natin naging tampulan at biruan pa. So, very transparent din naman yung matanda, former president. So, stability. Stable ba si female cop? Very low. Low ito. Hindi siya stable. Nakikita natin na umiiyak siya, hindi niya alam ang gagawin, hindi siya stable doon sa kanyang mga, or hindi consistent doon sa kanyang stability or consistency, hindi siya consistent doon sa kanyang mga pinagsasabi. Male cop, low din kasi medyo nagbabago ang kanilang statement. SBG, moderate lang, sinasabi niya na hindi totoo yan. Si FPRRD, mataas ang stability niya, yung consistency. Sinasabi niyang, yung binigay natin last time na anong part yon, mga part 5 yata o part 6, na stable siya at saka consistent siya sa kanyang sinasabi at ginagawa. 5, compassion. May compassion ba si female cop? Yes, moderate. Yes, meron siya. At yun nga, umiyak siya, naghingi ng sorry, if that is true. So, male cop, moderate din. Si SBG, moderate. Pero si FPRRD, high. Alam natin na ang compassion ni FPRRD pagdating sa taong bayan is talagang malaki. Hindi natin nakita na ibang leader na kasing tulad niya. Talagang nagmahal siya sa taong bayan. 6, yung principle. May principle ba si female cop? So, meron low. Male cop, moderate. Si SBG, moderate. FPRRD, high pa rin yung principle niya. Alam natin yan. So, 7 is tolerance sa dissenting opinion. So, female cop, medyo low siya rito. Ito nga ang naging usapan doon na medyo ito daw yung namatay na corporate secretary ng PCSO na dating lawyer at retired general ay di umano according doon sa mga witnesses, yun daw ay palaging nagbibigay ng dissenting opinion sa mga ginagawa nitong sila female cop at ni male cop. No? So kay male cop, low din siya. Kay SBG, high. Mataas ang tolerance ni SBG rito pagdating sa dissenting opinion. Baliwala sa kanya. Sinasagot lang. Ganon din si FPRRD. Kasi lawyer ito. Talagang sanay sa dissenting opinion. So, tingnan natin dito. Panoorin natin to. Ito yung di umano na pinatay o nilikita na former general and attorney. Retired general and attorney na corporate secretary ng PCSO. Yun, tingnan natin. Yun o, 2 beses. Then dinagdagan pa ulit ng 2 beses. Finishing o. Talagang, ito, dapat mahuli ito eh. So, video na ito ng National Capital Region Police Office. So, yun yung dyan. So, tingnan natin. O, balikan natin yung credibility test. Tapos na tayo sa credibility test. Ngayon, ang possible motives. Tingnan natin ang possible motives, para malaman natin kung talaga bang nagsasabi ng totoo yung female cop na umiyak kanina na tinuturo ang head ng lahat ng ito ay si FPRRD. Tapos, ito daw si SBG, may alam. Pati si Bato, may alam daw, di umano. So, tingnan natin ang possible motives, especially doon sa bakit niya naikanta yan? Bakit siya kumanta ng ganon? Una, syempre, balikan natin yung pinatay. Kasi mukhang doon tumama doon ang naging dahilan, nagkaroon ng konting doon parang naituro siya doon napin down siya doon pagdating doon sa pagpatay nung corporate secretary, dating corporate secretary ng PCSO, na attorney and retired general. So, possible motives, grudge. So, tingnan natin, may grudge ba si female cop dyan? Wala naman daw. Okay. Male cop, wala rin. Si SBG, meron ba? Wala rin.
Si FPRRD, wala rin. Kasi, syempre, hindi naman niya nakasama. Pagdating sa dissent, yung dissenting opinion, dissent, meron ba? Aba, hi kay female cop. Hi din kay male cop. Alam natin kung bakit. Kasi nga, palagi daw nag-dissent yun, nagbigay ng dissenting opinion sa lahat ng ginagawa nila dyan sa PCSO dati. Yung mga sinabi nga ng ilang witness doon tungkol sa pera and everything. So, tingnan natin dito kay SBG. Low kay SBG dahil hindi naman nag-dissent sa kanya yan. Lalo kay FPRRD, malayo talaga. Hindi yung gumawa ng dissenting opinion o kumontra doon kay FPRRD. So, sa money, tingnan natin, sa factor ng money, kay female cop, meron ba siyang problema niya? Yes, high. Kasi nandun sila, magkasama sila doon eh. At yun di umano, ang kumukontra pag may nilalabas na pera. Male cop, ganun din siguro. Then, si SBG, mababa, wala, low. FPRRD, low. Kaya kung titingnan natin, kung bakit tinuturo na ngayon nitong si female cop, si FPRRD, na dati di umanong kung ano-ano yung sinabi niya, na nagbibigay ng reward system, talagang pinapatay and everything yung mga drug lords. Well, yung drug lords, wala tayong problema doon. Kahit pinatay, kung lumaban, talaga mamamatay sila. Alangan naman ang mga pulis natin ang mamamatay. Yung mga lumaban sa panahon ng drug war, talaga lang naman. Dapat lang naman na kaysa naman ang mga pulis natin mamamatay, talagang tirahin sila ng pulis. Mag-self-defense ang mga pulis. So, no questions asked there. Yung sinasabi dyan na mga maraming sibilyan namatay, they have to prove it. Kung mga sibilyan ba talaga yun namatay? So, lahat naman, pati drug lords, gusto sabihin, sila, inosente sila. Ngayon nga, Kerwin ba yun? Nagsasabi na hindi siya drug lord. Samantalang umamin siya nun, drug lord siya. At marami siyang pinuntahan, marami siyang pera. Kaya, muro-muro na yung natin dyan. Naging muro-muro na ang investigation ng Quintacom. Talagang highly political. So, ano ang motibo nitong si female cop sa pagdiin kay FPRRD, dyan sa drug war? Kahit hindi naman talaga dapat. So, ito po. Lumalabas po na iyan ay isang legal tactics to create a doubt. Why? Because ang isang criminal case, katulad ng kinasasagutan ngayon ng female cop, must be proven beyond reasonable doubt. So, para hindi siya ma-prove beyond reasonable doubt, nag-create siya ngayon ng doubt. Na para sino ba talaga ang mastermind doon? So, habang hindi nadidetermine kung sino ang mastermind, nagkaroon ng doubt doon sa pag-prove ng case, ng criminal case na yon. So, instead na magkaroon ng beyond reasonable doubt, since nagkaroon ng konting doubt, imbes na murder, baka bababa na lang sa homicide. So, tingnan nyo ha. Yun yung mga taktika kasi, mga legal tactics. Kaya, mga kababayan, tingnan po natin mabuti. Sa tingin ko, on my own opinion, si FPRRD ay hindi mastermind dyan sa pagpatay ng corporate secretary. It is only at the level of dito, in between dito sa nagkaroon ng dissenting opinion, nagkaroon ng problema sa money. Yan yung nakikita natin. So, next is, gusto nating magbigay ng greetings to the following. Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, and Pinoy Survivor. Please, paki-subscribe dito mga kababayan, yung mga nandito, nanonood, na hindi pa nakasubscribe sa Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, at Pinoy Survivor, paki-subscribe na po. Hayaan nyo na dito sa akin, kahit hindi kayo mag-subscribe, it's fine, but if you will subscribe, thank you. What is important is we can let our information get across to the people para makarating ito sa mga mamamayan, sa ating mga kababayan, nang sa gayon malaman nila yung paliwanag in layman's term. Kasi minsan maraming mga technicalities about law, so hindi natin na naiintindihan. And that's why nililiwanag natin in layman's term. So nais din nating batiin si Ma'am Lynn Firm, The Sentinel, Ma'am Lorna Edil, Ma'am Ging Fu, Sir Felix Awit, Sir Arnulfo Siriban. Si Sir Arnulfo, taga ito siya? Taga Cavite. Sir, kumusta kayo dyan? Sana'y palarin ka at manalo. Ma'am Lily Dasa, Sir Marvin Rosalado, Ma'am Annalyn Castillo, sa Hong Kong ito siya. Sir Melvin Manalo, Sir Roy Aberit,
Ma'am Maria Socorro Mejia, magandang hapon. Sir Leandro Surarta, magandang hapon. Sir Aquilino Jr. Juanites, lagi ako napapaano dyan sa Pimentel, sorry. And AgriHabi TV, good afternoon. Kuya Rosby TV, magandang araw sa iyo, Kuya Rosby. Mel Pakabagwa, magandang araw sa iyo. Jose Aquino, magandang araw. Lionheart, good afternoon sa inyo dyan sa 4ID. Pase Construction YouTube, magandang hapon. Taurus, magandang hapon sa iyo. La Arnie Silva TV, ma'am, magandang hapon sa iyo. Bicolanong Makulit, shout out kay Bicolanong Makulit. Talagang yan siya, mahusay. Shout out kay Jose Benito, Sir Jose Benito. Ma'am Sita Espinola, magandang hapon. Alan Aranes, na isang commander sa Qatar. So, magandang hapon sa iyo dyan, Commander Alan sa Qatar. Ma'am Marcela Kakas, Ma'am Tess Gige, Ma'am Nori Sakaguchi. Ma'am Nori, magandang hapon sa iyo dyan. Relax lang ma'am, huwag magpa-stress. At eto, nagbibigay naman tayo ng panibagong yung ating opinion at assessment dyan sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Sir Cledelio Nakano, magandang hapon. Ma'am Leoncia Amarila, Sir Daniel Baculio, Ma'am Maria Sanchez, Ma'am Marcel Katakutan, Nixon 2005, Sir Orlando Sabala, Sir Noel de los Santos, Ma'am Meridon from Arizona, USA. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Red Hat, Maria Velasco, Ma'am Maria, magandang hapon. Rizaldi Bahamonde, Sir Juanito Domingo, Calmado Playlist, Ma'am Trexie Garcia, Rose B from Egypt. Ma'am Rose B, sana kung may repatriation, sumama na po kayo. Medyo magulo na. Ma'am Cecilia Provido, good afternoon ma'am. Ma'am Natalie Querubines, The Right Stop. Ma'am Queenie Guillem, magandang hapon po ma'am. Ma'am Arceli Calvo, Sir William Nakita, Sir Edwin Marshall, Ebnash, Ma'am Mila Sumailo, Ma'am Gloria Takeda. So dagdagan natin ito, yung ating kaibigan si Geronimo Boy Kopassus, no? Isang ranger from Indonesia. Indonesian ranger, yung Kopassus. So magandang hapon, napakatikas nitong mama, kaibigan natin. Brother, magandang hapon sa iyo. Geronimo Boy Kopassus, isang ranger from Indonesia. Siyempre, nabasa na natin yung ilan dito, si Ma'am Tyra Gabriela, Sir Arman Alcabasa, Sir John Alvin Castino, si Ma'am My Love o Commander Bukay. Ma'am, magandang hapon sa iyo. Sana'y napanood mo ito at greetings para sa inyo. Si Ma'am Rowena Opina. Ma'am Rowena, magandang hapon. Mag Francis, good afternoon. Si Ma'am Jean na nanonood sa atin ngayon mula sa Dao, Pampanga. Oy, nakakapasyal kami dyan ma'am dati. Namimili kami dyan yung nandyan pa ako sa Trade Dock dati sa Camp O'Donnell, Capas Tarlac. Alicia Marasigan. Ma'am Alicia, magandang hapon. Then Sir Greggy Marquez, watching from Las Vegas, Nevada. Magandang hapon sa iyo, Sir Greggy Marquez. Ingat po kayo dyan at magandang hapon sa inyong lahat. So, yung iba pang hindi ko na banggit, ay maraming salamat sa inyong panonood. Yung pala, si Junel Uden, magandang hapon sa iyo, brother. At syempre si Ariel Henido, magandang hapon sa iyo, mga brother. No? Lahat ng sumusubaybay at nanonood. Again, maraming salamat at magandang hapon sa bawat isa.